Gabi pag-usab sa tanan, pasalamat ta sa Ginoo sa mga higayon nga maka tuon na pud ta sa balaan nga pulong niya. Salamat sa mga kamatuoran nga everyday, every night matunaan nato mga pulong sa Ginoo nga nagapadayon diya kanato sa pagpainumdom sa mga kaayo sa Dios diya sa atong kinabuhi. Karong adlaw daghang mga panalangin nga ginahatag ang Ginoo diya kanato. That is why kabayon ta nga taliwala ni anak nga mga panalangin makabalos kita diya sa Ginoo, makadala kita sang paghimaya ngadto sa Dios. So karong gabi maampo taw sa before ta magsugod sa ato nga pag-meditate. Salamat langit non ug may gugmao nga Dios karong gabi sa kaayo nimo. Salamat sa higayon na pud pag-usab nga maka tuon kami sa iyong balang pulong. Salamat sa gugma sa mga viewers Ginoo, among mga friends nga mag-support ni online gospel devotion aron nga makatuon bisan sa gamayng panahon Ginoo, maka meditate kami Ginoo sa iyong balang pulong. Nagapray kami, i-equip kami Ginoo sa kaalam malangit nun aron nga naa kami Ginoo mga panalangin nga makuha magamit namo sa nagapadayon kami sa pag-alagad kanimo. Uban ni kami karong gabi salamat sa kaluwasan nga gihatag nimo diya kanamo nagi sa imong panginmatay sa krus sa Kalbaryo. Salamat sa opportunity Ginoo nga mahimo kaming imong mga anak kung magtuo kami ug mudawat kanimo nga among manluluwas. Uban ni kami sa nagapadayon sa mahal nga ngalan ni Kristo Jesus nga manluluwas. Amen. Okay, balik karong gabi sana pod ka pulong sa Ginoo ang ato nga tun-an diata sa Salmo 116 usa ka bersikulo na pod ang ato nga tun-an karong gabi. Makapainomdom diya kanato sang angayan nato nga pagabuhaton bilang mga kaanakan sa Ginoo, gipanginmatyan niya sa krus Kalbaryo aron nga maluwas kita sa ato mga sala. 116 verse 12, What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Mo ni atong topic karong gabi What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Usa ni siya ka pagpahinomdom diya kanato tungod sa mga blessings nga ginahatag sa Ginoo diya kanato adlaw-adlaw. And I do believe nga bisag kamo makita ninyo nga adlaw-adlaw maayo gyud ang Ginoo sa inyo nga kinabuhi. So ari ang content ani nga passage is mga pagpasalamat ni siya ni Haring David tungod sang deliverance kag sang kaluoy sa Ginoo nga gihatag diya kaniya. Mga protection nga ginahatag sa Ginoo sa kay Haring David. So gusto niya nga i-express, ipakita kung unsa kadako ang iya nga pagpasalamat ngadto sa Ginoo. So mao nang ingon niya the psalmist questions how to adequately express his gratitude and appreciation for God's kindness. So sa kay Haring David na siya kay maayo man gyud ang Ginoo sa iyang kinabuhi, huna-huna siya, nagapangita siya sa pamaagi kung unsaon niya pagbalos diya sa Ginoo, pagpasalamat diya sa Ginoo tungod sa kaayo niya. So ang usa nga nahimo niya is worship and service. Gusto niyang mudahig sa Ginoo kag mag-alagad sa Ginoo tungod sa kaayo sa Ginoo sa iya. So the psalmist response to these questions as seen in verse 11 verse 13 and 14.
is to lift up a cup of salvation, call on the Lord's name, and pay vows to Him in the presence of all His people. Ang buot niya ipasabot nga nagisgot ka na siya sang worship and service, signifying worship and service. Gusto ni Kwan ni Haring David nga tungod sa mga blessings ang Ginoo nga gihatag sa iya, gusto niya nga makabalos po diya sa Ginoo. So ari ato ni padayon non mga mga blessings nga nakuha ni Haring David. Ingon niya, the psalmist, King David recognizes that God has saved his life and given him a lot of good things, and he is thinking about how he could repay that to God. So ang una nga gilantaw ni Haring David sa Ginoo is ang pagluwas sa Ginoo sa iyang kinabuhi. So daghan man siya mga problems. So giluwas siya sa Ginoo ang iyang kinabuhi. And then ingon niya daghan pagid given him a lot of good things. Daghan nga mga maayong butang nga gihatag sa Ginoo diya kaniya. That is why naka testify siya diya sa 23. Ingon niya Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Wala na siya kuno pangitaon pa nga uban kay ang Ginoo man ang iyang magbalantay. He maketh me to lay down in the green pasture. Sa ato pa ang usang naa sa una-una ni Haring David nga gusto niya nga makabalos po siya sa Ginoo tungod sa kaayo sa Ginoo sa iyang kinabuhi. In return sa kaayo sa Ginoo diya kaniya. So mao ni ang ang Psalm 112 verse 16 ingon na niya diya is, what shall I render unto the Lord for all his benefits toward me? Expresses the psalmist profound gratitude and desire to find the right way to express his thankfulness for God's kindness. Gusto ni Haring David nga mapakita niya kung unsa kadako pud ang iyang pagpasalamat tungod sa kaayo sa Ginoo sa iyang kinabuhi. That is why for this evening naay gamay naay uban pagid nga mga explanation niini. So ato ni siya tun-an kay higo man ni ato oras. The psalmist, okay, direct no, meaning of the questions, ang kahulugan sang pangutana diya, what shall I render unto the Lord for all his benefits toward me? Ang iyang kahulugan, ingon niya, the psalmist is pondering how to adequately repay God for all the good things he has received. Naa sa kasing-kasing ni Haring David, nagauna-huna siya kung unsaon niya nga pagbalos diya sa Ginoo tungod sang mga butang, maayong butang nga na niabot diya sa iyang kinabuhi. And ingon niya, he recognizes the magnitude of God's blessings and is searching for a way to express his gratitude. So tungod sang dagko kaayo nga ang gigamit niya dinhi nga word is magnitude of God's blessings. Dagko kaayo nga mga panalangin nga gihatag sa iyang kinabuhi. So kung ato ni siya i-personalize, dagan pud ta mga blessings nga gikan sa Ginoo adlaw-adlaw. Maybe giayo ka sa imong mga sakit, maybe gi-provide sa Ginoo imo mga kinahanglanon or imo mga anak nakahuman sa pag-eskwela. So unsa imo mabalos po diya sa Ginoo tungod sa kaayo niya diya sa imong kinabuhi. Good evening diya sa imo ma'am. Mamalo, salamat sa pag-uban nimo. Sa mao ning pangutana, kung gibless ka sa Ginoo, gipanalanginan ka sa Ginoo adlaw-adlaw, unsay mabalos nimo diha sa Ginoo tungod sa kaayo niya.
si Haring David naa sa iya kasing-kasing kung unsaon niya nga makapasalamat po diya sa Ginoo. That is why ang ingon ako gi-recognize ni kuano, David recognizes the magnitude of God's blessings. So in response ana, nagapangita sa pamaagi kung unsaon niya nga mapasalamatan kana tanan sa Ginoo. So hope and pray nga kung unsay mga blessings gihatag sa Ginoo diya kanimo, huna-huna kung paano nga makapasalamat pug ka diya sa Ginoo. Pangita pamaagi kung unsaon nimo nga makapasalamat pug ka diya sa Dios. So mao ni nga kuano nga si Haring David mao ni ang iyang answer. Kita nimo diha sa 13 and 14 sa Psalm 116 verse 13 and 14. The psalmist or David answers his own question in the following verses 13 and 14. I will lift up the cup of salvation and call the name of the Lord. And ang usa, I will pay my vows to the Lord in the presence of all His people. Kana tanan iya na mga promisa sa Ginoo. Ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo diya kaniya, gusto niya nga balikan sa pagpasalamat niya. And then ang usa, ang promise niya iya gyud tumano ningon niya na sa 14, I will pay my vows to the Lord in the presence of all His people. So ingon ako ganiya nga pwede nato ni gamiton as i-personalize nato, ibutang nato sa ato kaugalingon kung naa kay mga vows diya sa Ginoo, or vows is a sacred promise between sa imo og sa Ginoo. That is vows. Promise nimo na sa Ginoo, not ni sarili promise nimo sa tao. Promise nimo na sa Ginoo. Si Haring David mauna ang iya naa sa kasing-kasing kay gipromisa niya sa Ginoo, then ingon niya, I will pay my vows to the Lord in the presence of all His people. So kung nakay promisa sa Ginoo, buhata kay dili tao ang imo gipromisahan, ang Ginoo maoy imo gipromisahan. Okay, ang mga ideas pwede kay ideas ato kuhaon, ingon niya is lifting up the cup of salvation. Mag-ingon ganita lifting up the cup of salvation. It refers to the act of receiving and celebrating God's salvation. Usa na siya di ay kapag kuano, pagpasalamat pud nato tungod sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo. So spiritually, ang Ginoo nag-offer diya kanato sang salvation. Salvation through Jesus Christ nga bisag kinsa nga mutuo ug mudawat sa Ginoo nga iyang manluluwas, hatagan niya sa katungod nga mahimong iyang mga anak. That is a blessings nga dili na siya makuha. So and then ang ayan po nato na nga pasalamatan ngadto sa Dios. Good evening dia sa kay kay Nene, kay Sir Berhel Di Guzman, isa pa sa kay Pastor Kalumag. Salamat sa inyo nga kay Delosi sa inyo nga pag-uban. So lifting up the cup of salvation, it refers sa mga sangkaluwasan nga gihatag sa Ginoo. Salvation physically sa kay Haring David, daghan siya nga mga instances nga giluwas sa Ginoo. And sa ato pod kaluwasan gihatag sa Ginoo, physical nga kaluwasan, material man maybe, and another ang pinaka-importante ang spiritual nga salvation nga gihatag sa Ginoo, gi-offer sa Ginoo sa tanan nga mutuo ug mudawat kaniya, hatagan niya sa katungod nga mahimong iyang mga anak. Ang kaluwasan nga ginahisgutan nato diya, kung nagdawat ka sa Ginoo, nagtuo ka sa Ginoo, luwason kanya sa penalty sang sala.
So, lifting up the cup of salvation, and another one is calling on the name of the Lord. This signifies praising and worshiping God for His goodness and seeking His help. So, nganong mudayeg ka sa Ginoo? Si Haring David, nagdayeg siya sa Ginoo. Nagdayeg siya sa Ginoo, nagsimba siya sa Ginoo, kay maayo man ang Ginoo sa iyang kinabuhi. And I do believe nga bisag sa ato pod ang Ginoo maayo gyud sa ato kinabuhi. Especially every day ginahatagan niya ta sa bag-ong kusog adlaw-adlaw. Ang hangin nga ato ginhawa adlaw-adlaw. That is why mga siguro mga 3 weeks ago or 4 ang usa ka quotation nga kwan nga gi-quote nato is every life is a gift from God. So gift na siya sa Ginoo ang ato kinabuhi. That is why ang ngayon nato pasalamatan. Thank you Pastor Castel. Good evening diya kanimo. So calling on the name of the Lord, praising and worshiping God. Importante kayo na kay nganong mo daig ka, nganong mo pasalamat ka, mo simba ka, kay pagpasalamat na sa kaayo sa Ginoo sa imo kinabuhi. And then paying vows. Kung unsa ato nga kwan na si Haring David, gusto niya nga makabalo siya sa saad niya sa Ginoo, makabayad siya sa saad niya sa Ginoo. This refers to fulfilling promises made to God in times of need, demonstrating commitment and gratitude. So ingon ako ganiya nga kung naakay saad sa Ginoo, that is vows, and you need to fulfill that vows kay Ginoo ang imong nga giisaaran, dili tao imong gisaaran, ang Ginoo among imong nga gisaaran. That's why tumana ka na nga saad nimo sa Ginoo, kay balikan gid ka sa Ginoo sang mga panalangin nga giandam niya diya sa mga tao nga mapinasalamaton. And then ato devotional message mo ni. Here's a devotional message based on Psalm 116 verse 12. Una nga ato ang ayan nga pasalamatan adugang nga pasalamatan nato is God's abundant blessings. Abundant blessings ay adlaw-adlaw ginatagan man ta sa Ginoo. Sometimes dili nato ng mga gagmay ng mga butang wala na nato gina-appreciate, kay especially kung sa nature ingon na nato nga natural ra na hangin, na ulan, na init, mayo ato lawas, pero that is all a blessings comes from God. Mga blessings na gikan sa Ginoo, and then ang ayan nato na siya nga pasalamatan. Ingon niya, we are constantly surrounded by God's blessings, both big, okay, ingon niya, big and small, from the simple act of breathing to the more profound experience of love. Gamay man o dako, ingon niya, blessings na gikan sa Ginoo. And ingon ako, sometimes dili nato na ma-appreciate nga mga blessings, kanang mga gagmay, kay gusto nato katong mga dagko, but is all ingon niya panalangin na gikan sa Ginoo. And then ang usag yun nga sometimes malimot ta ka ng atong pagginhawa, from the simple act of breathing to the more profound experiences of love. Paginawa nato natural na sa ato una, but that is all a blessings come from God. Ang ayan nato na pasalamatan nato sa Dios. And then naringon niya din joy and peace, God's goodness is the evidence of every aspect of our lives. Kanang kaayo sa ato nga kinabuhi, kanang kalinaw, kanang kalipay nato sa paglalagad sa Ginoo, kalipay nato sa
sa pagpakig-uban sa ato mga loved ones, gihatag na siya sa Ginoo di kanato. So ngayon nato na siya nga pasalamatan. And ari ang responding with gratitude, mauning mga importante kayo nga angayan nato buhaton being a child of God. Responding with gratitude. Psalm 116 verse 12 reminds us that our response to God's goodness should be one of gratitude. Tungod nga maayo man ang Ginoo sa ato kinabuhi, ato ra gyud nga mabalo sa Ginoo kanang pagpasalamat. That is why bisan sa ato nga eskwelahan na ana sila ginabutang a magic word, di ba? Magic word, that is thank you, di ba? Magic word na siya. Good morning, good afternoon, good evening, magic word na siya sa eskwelahan nga ginatudlo diya sa mga estudyante. And then maayo gina siya. Sa ato unta nga dili punta malimot sa kaayo sa Ginoo sa ato kinabuhi. Kinanglan ra gyud sa Ginoo diya kanato ang pagkasing-kasing nga mapinasalamaton. We can repay God for His gifts, but we can express our appreciation in a tangible ways. So ari ang mga kanya, ang mga tangible ways mapakita nato kanang mga mapakita nato nga mapinasalamaton ta sa Ginoo. Offer praise and worship. Offer ka, maghalad ka sang imo pagdahig sa Dios o pagsimba nimo sa Dios. And sometimes we neglect worship. Pag-adtog simbahan, sometimes dili nato na siya ma-appreciate kaayo di na sa Ginoo nga gihatag sa atoa. Tungod sa kaayo sa Ginoo sa atoa, unta nga mudalata sang mga pagsimba pud nato sa Dios. Kay mao nang pagpasalamat nato sa Dios. Si Haring David ingon niya dinhi is lift up the cup of salvation and call on the name of the Lord. We can express our gratitude through prayer, singing, and act of worship. Ngayong pag-adto simbahan, usa na siya nga mapakita nimo nga nagpasalamat ka sa Dios tungod sa mga blessings nga gihatag niya kanimo adlaw-adlaw. So ayaw ilimit ang imong kwan, ayaw ihatagig priority kanang ato ra nga mga kwan, no? Kanang ato ra personal nga mga activity. Number 1 gyud ang Ginoo. That is why from time to time we are always reminded nga ingon niya na diya sa Mateo 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Kaya una gyud ang ginarian sa Dios, that is ang imo relasyon ngadto sa Dios. Kay kung wala kay relasyon sa Dios, then useless ang tanan. And kung may relasyon ka na sa Dios, nagtuo na ka sa Dios ngayong manluluwas, nakadawat ka sa Ginoo, then pag kinabuhi subay sa kaubuton sa Dios nganuman. Kay kanang imong pagkinabuhi nga inline sa kaubuton sa Dios, mao nang magpamatuod nga tinuod ang imong pagtuo sa Dios, tinuod ang imong nga pagdawat sa Dios, pinaagi sa imong everyday life, mapakita nimo nga kinasing-kasing gyud ang imong pagtuo sa Dios. And then last, dingon niya na say promise, and all these things shall be added unto you. Tabangan ka na sa Ginoo, imo mga kinanglanon. So mauna di express, ipakita sa Ginoo, i-offer sa Ginoo imong praise and worship. Pagdaig nimo og pagsimba ngadto sa Dios. And then serve others. Mapakita nato nga tinuod ato pag-alagad po sa Dios, di pinaagi sa ato pagserbisyo po sa uban.
God's love extends to all people. We can show our gratitude by serving those in need, sharing our gifts and talents, and extending compassion to those around us. So pinaagi ni ana, then mapakita po nato nga itong mapinasalamaton nga kasing-kasing diya sa pagalagad sa Ginoo. Sharing God's word, pag-share na to sa pulong sa Ginoo, maunang magpamatuod nga tinuod gyud ang imong relasyon ngadto sa Dios. So kabayon ta nga karong gabi makakuan no, makadugang kini sang kahibalo diya kanato nga ang conclusion nato is this: may we, like the psalmist, be filled with a heart of gratitude for God's abundant blessings. So kabayon ta nga ato nga kasing-kasing mapuno sa mapinasalamaton kabayon ta nga naatay ko mapinasalamaton nga kasing-kasing diya sa Ginoo tungod sang iya nga abundant blessings. Adlaw-adlaw ginapanalanginan ka sa Ginoo nako. So I believe nga experience nimo kana tanan, nakita nimo kung unsa kaayo ang Ginoo diya sa imong kinabuhi. So in response niya na daigang Ginoo, pasalamati ang Ginoo. Let us respond to His goodness with thanksgiving. Una, thanksgiving, pasalamat sa Dios. Ikadua, service, dili lamang mapasalamat ka sa Dios, service mo tabang pud ka sa uban, pakita nimo nga tinuod gyud ang imong kasing-kasing nga mapinasalamaton. And then a life that reflects His love. Doing so, we not only honor God but also bring glory to His name. So kung gihimo nimo kana, madaig nimo, mag-glorify nimo ang ngalan sa Dios. So atong objectives ani for this evening is nga makahatag-tag pasalamat sa Dios tungod sa mga blessings nga ginahatag niya adlaw-adlaw. And even for this night, we believe it is a blessings for us nga makapahulay na punta gikan sa morning to evening ato nga kakapoy sa ato mga trabaho. But we praise and thank you for this evening na makapahulay na punta. Kaayo na siya sa Ginoo. So pasalamati ang Ginoo, daiga ang Ginoo sa imong kinabuhi. So balikan na to ang atong question din is, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Kabayon tay pangutanan nimo na sa imo pud kasing-kasing unsay mahatag nimo sa Ginoo tungod sa kaayo niya sa imong kinabuhi. Pray ta. Wala nga Dios, salamat karong gabi sa pulong nimo nga among natun-an. Salamat nga maayo gid ka sa among kinabuhi. Salamat adlaw-adlaw, abundant blessings madawat namo. So hope and pray, Father, for this mga blessings. Ma-appreciate ka namo Ginoo, and then we back to among mga pagpasalamat diya kanimo. Bani kami tanan na mga friends nga naga-follow niini, kagyod magpanalangin po diya kanila. Kabayon ta nga pulong nimo maka hatag pod Ginoo sang mga pag-usisa Ginoo, pagsusi sa ilang kaugalingon kung nakahatag pod sila ba sa mga pagpasalamat ngadto diya kanimo tungod sang kaayo nimo diya sa ilang kinabuhi. Kani karong gabi salamat sa tanan nga nahimo nimo sa among kinabuhi. Ang Kristo Jesus nga manluluwa sa among gitugyan o gisalig ang tanan. Amen. Okay, good evening sa tanan.